ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng relihiyon ng mga alagad ay nagkakatilo. Nakapilig ang mga mundo ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa dakot nila sa mga mundo. Dumating sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan sa amin. Pagkasabi ito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang daliliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Diyos, Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos hiningahan niya ang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang palawarin nito sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad naman. Ang hindi ninyo palawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na sinagulang kampaw, isa sa ating dalawa, ay wala roon ang umating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggang di ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay. At isusunod nito ng aking daliri at ang hindi ko ipangkas ang aking kamay sa kanyang daliri. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakatinig ang mga pinto, ngunit pumasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi ni Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit ninyo ang inyong daliri. Ipasok mo ang inyong kamay sa aking daliriran. Huwag ka nang mag-alala. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko ang Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sa nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala dahil hindi nila ako nakita. Marami pang pagkakilan ng ginawa sa Jesus na nasa kuya ng alagad, ngunit hindi kalala sa aklat na ito. Ang mga nakakalito yung sigulat upang sumampalataya kayo sa Jesus ang Mesias, ang anak ng Diyos. At sa kayo magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita